Isang magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxergen. Welcome sa isa na namang edisyon ng programang Performing and Informing. Hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency at Information Coordinating Network of Soxergen o ICONSOX. Sa ngalan ng aming regional head na si Brian Abquilan, ako si Oliver Rivera at samahan ninyo akong alamin ang mga latest development programs, projects and activities ng ating pamahalaan na ipinatutupad sa bahaging ito ng bansa. Tayo ay mapapakinggan sa ating mga partner radio stations sa mga probinsya ng South Cotabato at Sultan Kudarat at mapapanood via Facebook, YouTube at Spotify. And we have with us today ang ating kaibigan mula sa Philippine National Police Regional Anti-Cybercrime Unit, Police Executive Master Sergeant Edwin Arroyo, ang Chief ng Investigation Section. Sir, good morning at inyong pagbati po muna sa ating mga listeners and viewers, sir. Good morning, Sir Oliver. No? Good morning po o magandang umaga po sa lahat ng tagapanood ng Public Information Agency. Ako po si Police Executive Master Sergeant Edwin Paharo Arroyo po in behalf of our Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Alvin M. Martin po. Nagpapasalamat po kami at binigyan kami ng oras at panahon na makapunta dito sa Himpila po, no, ng opisina ng PIE para kapagbigay kami ng awareness with regards sa cybercrime. Sige. Sir, quick briefer lang before tayo mag-start doon sa mga modus operandi, mga cybercrime. Ano po ba ang trabaho ng Anti-Cybercrime Group? Salamat sir. No? Ang Regional Anti-Cybercrime Unit 12 under the Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, meron po kaming tatlong na tinatawag na core functions. First is yung cyber response team. So, cyber response. So, yung trabaho namin doon is to conduct case build-up and entrapment operation or operation implementation of warrant of arrest. Then, meron din tayong tinatawag na investigation. Okay. Ang pangatlo po is yung forensic. Forensic. Nagkakandak po kami ng data recovery sa mga mobile phones na devices, laptops, and other gadgets na mga deleted. So, nagpo-provide kami ng technical operational functions naman sa mga counterpart namin sa law enforcement agency. Sir, saan po based ang Regional Anti-Cybercrime Unit dito sa Region 12? Naka-base po sa loob po ng Camp Lera General Santos City, sir, yung opisina namin. How about sa mga provincial offices, sir? Meron po ba tayong mga counterparts? Yes, we have an existing Sultan Kudarat Cyber Response Team, no? Okay. Or ISKI PCRT na naka-base din sa loob ng Tacloban City Police Station. And we're happy to announce din po sa Region 12 no na this coming April 1, 2024 magkaroon tayo ng activated na Cotabato Cyber Response Team. So, okay. yung sa Cotabato, Cotabato Province, sir. Cotabato Province at nandun po siya this coming April 1, 2024 sa loob po ng Kidapawan City Police Station. Okay. So yun po yung ating mga counterparts in the ground. Doon naman po mas malapit na sa ating mga constituents sa provinces, sir. Yes po, Sir Oliver. Sir, diretso na po tayo. Prevalent crimes, cyber crimes, sir, noong 2023, sir. Ano po yung most common na mga cyber crimes po na nangyari dito sa atin? Yes, sir. In calendar 2023, no, the most prevalent crimes na mga crime incidents na natatanggap namin is number one talaga is yung online libel. Online, So, cyber libel. Cyber libel or cyber libel under the Section 4 paragraph subparagraph 4. So yun yung under of the Republic Act 10175. Out of meron po siyang recorded na 29, no? So yung siya number 1. Ang pangalawa po yung tinatawag natin na under Section 4 paragraph A subparagraph 1 or of the Republic 101 or yung illegal access. So this illegal access more on Facebook hacking po siya. Sir, paano po ang mga usually nangyayari nito, sir? Pag may nagreklamo, pumupunta sa inyong
opisina, sir, and then doon sila nagpa-file ng case? Yes sir, personally po sila pupunta, tawag namin doon is walking complaint, no? So nagpa-file sila ng complaint doon with regards sa mga nirereklamo nila na incident. Ano pa po, sir, yung iba pong prevalent Yung cybercrimes? pangatlo po sa ano namin is yung online scam or yung under swindling stapa under the revised penal code, yung klase-klase na po yun sa sir. Meron po yung online selling scam, meron yung tinatawag natin na task job scam, meron yung investment scam. So pasok na po siya lahat dun sa online scam. Then sumusunod naman po yung yung tinatawag natin na computer related identity theft. Yung Ano po ito, sir? ito po yung halimbawa na meron kang mga personal information na ginagamit. Like gawan ka ng fake account sa social media and then magdi-deal siya magbebenta siya ng mga items, binibenta niya gamit yung mga personal information. Mga poster accounts, sir? Poster account po. Yan po yung Ano pa po, sir? meron din tayo yung Republic Act 995, no? Yung Anti-Photo and Video Voyeurism. Voyeurism. So yung mga sex scandal. Sex scandal. And then sumusunod naman yung unjust vexation. Yung pag hindi pumasok sa cyber libel na case, kulang yung elements. So doon sa pinapasok sa unjust vexation. Ano po itong unjust vexation, sir? Yung Para maintindihan. Common term ng unjust vexation is yung a certain person is na-annoyed ka. Example po, sabi sir, pinost yung mukha mo. Okay. Kasi wala naman Nang talaga walang paalam. sa halimbawa, sinabi pinost yung mukha mo or Walang picture consent. mo, walang consent sa'yo or kasi nga may utang ka. So maaari siyang pumasok doon sa unjust vexation under the revised penal code. Provided that it be committed by through with in use of information and communication technology. So under in relation to cybercrime law pa rin siya. So pag in-upload sa social media, sir, maaaring makasuhan yung nag-upload. Pwede po, maaari po. As long as yung na-feel yung complainant na na-annoyed siya or kaya sabihin natin na naharas siya or napahiya siya. Okay. May mga sa level kasi namin ine-evaluate muna kung papasok ba sa cyber libel kasi yung cyber libel merong elements yun eh. So in the absence of that element hindi siya ma-qualify. So doon namin ine-evaluate na mahuhulog sa unjust vexation. So hindi pala talaga dapat basta-basta mag-post sa Facebook, sa Twitter, or sa Instagram. Dapat may consent talaga, sir. May consent naman talaga dapat. Kasi kung meron namang nagkamali yung tao sa'yo, may inutangan, supposed to be, meron naman tayong tinatawag na proper venue. Okay. Pwede niya naman ipatawag sa barangay. Wag yung takbo kaagad tayo sa social media. Facebook ka agad, ipopost ka agad. Ipopost ka agad kasi nagtatanong kung taga saan ito kasi binablock na daw siya pero still it's not the proper venue kasi yung kasi part pa rin ng karapatan po natin yun, Yes, karapatan ng bawat individual, sir. Yes, sir. Opo. Sir, move tayo from 2023, baka may recent natin na data on prevalent cybercrimes po. 2024. Currently yung from January 2024 to present, yung another naman kanina sa 2023 is yung online libel, but now sa amin we have the illegal access Facebook hacking pa rin kasi mas uso talaga yung Facebook hacking ngayon. Mamaya maano natin yan ang Sige, bakit natin. matakil yung sa modus, no. Then sumusunod yung online libel. Yung or cyber libel, then yung stapa hindi pa rin nawawala, yung online scam. And yung threat andun na rin. So yun yung mga prevalent crimes natin ngayong for 2024. Opo. Sir, ano naman po yung profile ng mga cybercrime victims natin? So ito yung dapat malaman ng mga lalong tinatawag natin na netizen, no? Or every individual. First talaga ng profile victims na maging biktima ka ng cybercrime or tinatawag natin na cyber-related crimes is number one is trusting nature. Yeah. Kasi as Pilipino, ugaling Pilipino, norms na talaga natin na magtiwala kaagad. Madali tayong magtiwala. So yun yung kung bakit sa buong mundo, bakit madaling maloko yung Pinoy. Kasi nga, that is nasa atin na yung trusting nature. No? Then, pangalawa is all for convenience. Yung all for convenience? Kasi kung ano yung latest na sige, bili ako niyan. Halimbawa, may bagong technology, gusto ka agad without thinking or yung walang study or hindi mo na obserbaran kung paano gamitin ito. So, nagkakaroon tayo ng Then, kulang tayo sa awareness and wala tayong security orientation. So, kaya madali tayong magbigta. Then, sumusunod naman yung tinatawag natin na desperation and greediness. Yes. So, dito papasok yung investment. Yes. Or yung gustong bumili ng bagong items, iPhone. Alam naman natin magkano.
may kamahalan yun, sir, di ba? Mm. Pero dahil nakita natin online na mura lang, Yun ang inrab. gina-grab natin yung opportunity. In the end, Correct. mawawala yung pera sa'yo. Mm. Then, responsible use of online accounts. Ito naman po, dito yung, halimbawa, gumawa ka ng bagong account, hindi mo Okay. na ma-open, gagawa ka na namang bago. So, ang dami na. Dumadami, wherein may possibility yung naka-dormant na account, account maaaring ma-take over ng mga ano yun. So, ng yun mga isa. hacker. Apo. Then, lastly po, yung personal account or system security loopholes that can be exploited by the criminals. Yun yung sinasabi ko na hinayaan na lang natin. Pwede nang grab nila yung opportunity. Yung nakalimutan na yung password, so gumawa na lang ulit ng bago. Ang dami na. Ano pa po, sir? Attributes naman ng cybercrime. Now, sa ano naman, no, sa yun yung na-mention natin, no, napag-usapan natin yung profiles. What about the cyber criminals? Kasi ang tawag natin ngayon, cyber criminals na. Honestly, dahil sa tinatawag natin na anonymity, yung anonymous, they are using fictitious dummy accounts. So, they're hiding their identity. Yun yung pinakamahirap sa part ng Regional Anti-Cybercrime Unit, no? Then, pangalawa is yung meron kasi tayong existing privacy laws under the Republic Act 10173, yung Data Privacy Act of 2012. So, yun yung isang challenges namin. Kasi Parang hindi ka kagad roadblock siya, sir. Hindi tayo basta-basta. Magkakandak tayo ng investigation, andyan na kagad yung data privacy law. Then, pangatlo is yung cross-border transnational crime. Kasi nga, ang commission naman sa cybercrime in the internet is borderless. Yes. Hindi natin alam Basta kung online. saan, basta online. Hindi natin kasi alam kung saan talaga yung suspect na nag-internet or Wala dito sa Pilipinas, maaaring sa ibang continent. Opo, yan nga po. Oo. Then, lastly is yung pinaka-ano natin is cooperation of financial institution and service providers. Yes. Kasi babalik tayo doon sa data privacy. May batas. May batas. Na humaharang na hindi naman pwedeng basta-basta lang din. For example, sa yung mga bank accounts, ganyan. Hindi basta-basta makapasok yung mga personal natin from the anti-cybercrime group. Subalit, pag doon tayo sa legal basis naman talaga, yung batas naman ng data privacy, ma-supersede naman yun. Or as long as we have to secure a court order. So, meron naman tayong ano. So, pag dumaan sa tamang proseso, sir, may na-file na kaso, in order ng court na pwede mo itong i-disclose. So, maaari pa rin yan. Nakakapag-file case naman. Nakakapag-identify o nalaman natin kung sino talaga yung ng biktima or sino yung suspect. So, makapag-file tayo ng kaso laban sa kanila. Sir, doon naman sa categories po ng cybercrimes, ano-ano itong mga cybercrime na ito? Dalawa kasing categories yung cybercrime. So, first is yung tinatawag natin na cybercrime offenses. So, pangalawa is yung cyber-related crimes. So, unahin natin yung cyber offenses. Yung cyber offenses kasi, sir, under the Section 4 of Republic Act 10175 o yung tinatawag natin na Cybercrime Prevention Act of 2012. Okay. So, these cybercrime offenses, falls po lahat ito under Section 4. Papasok po dito yung tinatawag natin na illegal access or yung through email, Facebook, or hacking. Pangalawa naman yung ransomware, yung phishing. So, identity theft, online libel or cyber libel, then cyber sex. And yung online sexual exploitation, abuse of children. So, yan yung mga tinatawag natin na highly sophisticated na cases na wherein kung pupunta ka doon sa mga lower police station, no, automatically i-refer ka agad sa amin. Kasi nga, yung expertise na mag-conduct ng investigation is yung tinatawag natin or yung RACO, yung PNP RACO, yung anti-cybercrime group. Now, yung pangalawa naman po is yung cyber-related crimes. Okay. So, ang cyber-related crimes po is a crime wherein the use of information and communication technology is essential for its commission. So, ano po ito siya? Ito po yung mga case natin na example, yung under the revised penal code, yung mga traditional crime, halimbawa yung pambubudol, panluloko, di ba? That is traditional. Robbery, theft, yung vandalism. Pasok lahat yan, yung mga gambling. Estafa. Pasok yan sa lahat. Pero as long as ginamitan po ng information and communication technology, that could be cyber-related crimes only. That case naman, maaari po siyang kandakan ng investigation ng mga police station. For example, sir, threat. Yes, tawag natin general is online threat. But the violation or yung halimbawa ma-identify natin sino yung nanakot sa iyo, pag mag-file tayo ng kaso under the revised penal code po siya yung online yung under the article 282, grave threat. Revised penal code, pero pag mag-file tayo in relation to cybercrime law kasi ang ginamitan ng
either through text, tawag, or sa social media. So, dalawang kaso yun, sir? In relation lang po siya. Oh. Kasi pag sinabi mong in relation to cybercrime law, kung ano yung penalty po sa threat will be 1 degree higher. Yun lang yung kagandahan pag ginamitan natin ng cybercrime law. So yun yung difference ng cybercrime offense and cyber related crimes. Sir, balik tayo dun sa offense. Meron kayong minention na yung about online sexual exploitation of children. Opo. Nakikita natin sa mga balita, sir, na meron mga nangyayaring ganito in other areas of the Philippines. Meron po ba tayong case na nangyari dito for Region 12, sir? Meron naman actually sir no, madami naman tayong way back 2019, 18 meron tayong nahuli no. Apparently lang yung pagdating kasi sa sa level ng court minsan yun nga nagsettle sila, so yun yung problem natin. Pero right now we have a case na case build up for that na ini-exploit nga yung minor, then yun nga na nakapagpadala siya ng nude picture niya, so yun yung kinakalat ngayon. Sir, ano naman sa cyber-related crimes, ito pong illegal gambling, sir. Yes po. Pasok din ba siya sa cyber-related crime? Yes po, ang illegal gambling is pasok siya sa lalo-lalo yung tinatawag na online sabong. Pasok po 'yan siya. Kasi may utos dati na talaga i-stop na talaga yung online sabong. Yes. So, meron pa ring paunti-unti, merong sumusulpot sa ating mga feed na meron mga online sabong. So, ito ay kina-counter din ng ating PNP. Yes sir, meron tayong tinatawag na cyber patrolling no. Once na identified natin, and then sa part namin kasi pino-forward namin doon sa high headquarters for takedown yung mga page na yan or website na yan. So yun yung trabaho ng cyber patroller namin. Pag merong mga naga-exist or naga-appear na mga mga online sabong. Sir, alam na natin yung categories, meron tayong cyber-related crimes, cyber-related offenses. Ano naman yung mga modus operandi, sir? Para maging aware yung ating mga listeners and viewers, sir. Kaya nga sabi ko yung prevalent crimes natin sir no, yung pinakauna talaga na yung Facebook hacking. No? So first is yung phishing scam. Yes. So pag sinabi kasi nating phishing is hindi isda to sir hindi isda na phishing. Okay. Pasensya na po kung phishing scam. Oo. P-H-I-S-I-H-I-N-G. Phishing. Okay. Opo. Sige, so, sir. ito yung mga yung criminal, gumagawa sila ng trick na yung magiging victim, sila mismo magbibigay ng information. So that is phishing. So marami, pwede sa email, sa text, or sa Facebook or sa tawag mismo. So yun yung So phishing. isa-isa natin no. Sige Usually sa email no, yung nakaka-receive tayo ng example, mayroon kang bank account. Nag-email si bank sa'yo na kailangan mo mag-update. Okay. Pag mga ganong nare-receive ninyo, wag nyo nang i-click whatever na gina-provide na yung mga link to verify link. Kasi that is phishing link. Okay. Automatically, it could be na pwedeng makuha yung personal information mo. Yung mga OTP. OTP yon. Then, pangalawa po is yung sa Facebook. Yun yung pinaka-modus, no? Pinaka-common ngayon, no? Ang daming na-hack ngayon, sir. Ngayon is, ang pagkakaroon tayo ng phishing is, halimbawa, merong mag-chat-chat, friends mo mismo sa Facebook, magtatanong ng number mo. Okay. Kasi i-add ka sa booklist. Pag ganun ang senaryo, putulin mo na or if possible, make a video call. Yun yung gawin. Kasi pag binigay mo yung number at the same time may marireceive ka ng code at pinorward mo ulit sa kanya, yun na yung reason kung paano kaya nga napakahirap po mag-hack talaga ng account. But it's easy to fool someone. Madali lang natin lukoy. Kaya sabi na trusting nature Trusting so, nature yun tayo. Kaya maraming na-hack na account. So hindi basta-basta ibibigay yung OTP especially. Yes, sir. Sige, sir. Ano pa po? Yan. Next is yung phishing or voice phishing. Voice phishing naman. So yung kanina sir is link through email or social media or text. The text. Ito naman po through voice. Voice or phishing ang tawag natin. So ito naman merong tatawag sa'yo, magpipretend siya either from any foundation or from the bank na lulukuhin ka na example na lang, kung meron kang bank account, sasabihin na kailangan mo bang may credit card ka, updates. So, kailangan hindi mo maaaring makapag-transact kung hindi mo ma-update. So, ikaw naman, kasi meron ka na naman, takot ka na ma-freeze or marami kang pera sa bank. Marami sa bank. So, entertain mo yon.
And then later on doon mag-uusap na kayo until such time na maibigay mo yung OTP. Later mo na ma-realize na naibigay mo na pala that is OTP. Yung one time. Kaya pag may nare-receive tayong text messages na sinabing never share from the bank, ma-alarm ka na kaagad. Huwag na yung kaagad ibigay kasi siyempre yung caller, yun yung trabaho nila, expert yan sila, magaling yan sila may mga flowering words pa yan words, sinasabi. Madali sila makainganyo, sir. Yun kaya pag may mga ganon, i-stop na kagad. Kasi kung about financial information o bank, meron kang bank account holder, pag humihingi ng mga financial yung personal information mo, wag mo nang ibigay kasi nga never naman talaga tumatawag si bank. Yeah, go directly go to your directly bank. to the bank. Kasi may mga sample nito, sir, yung mga credit card nila, bigla na lang na-access, bigla na lang merong mga purchases na malalaki. Yes. So, anong gagawin, sir, kung sample ng kaganito? Pag may mga ganun, ang ina-advise ng first is to file a dispute complaint sa bank. Sa bangko muna? Sa bangko muna. Kasi yun yung isang reason natin para mag-conduct tayo ng mag-case build up. Okay. Then kung mai-provide lahat ng complainant including the affidavit of complaint, doon tayo papasok sa court order. Yung tawag natin doon is warrant to disclose computer data. Whatever it is, kung saan napunta, kanina matatrack pa rin natin. Like we have one latest last year, yun nga ang almost 1 million niya na ibigay yung OTP niya. Okay. So we found out na nailipat lahat sa different GCash account, but we have two BPI account holder na i-transfer. Yung na-track pa din, sir. Na-track namin. At saka ongoing na yung trial namin ngayon sa court. Okay. Sige po, sir. Next po. Pangalawa naman po is yung yung tinatawag natin na identity theft. So, ito. Very prevalent ito, sir. Prevalent to. Tapos, magsasabi yung victim na wala siyang karapatan kunin yung photos ko. Remember, if you make an account, meron kang account, and then all your settings is in public. Kasi nakalagay doon, pag i-click natin o in-open natin yung isang photo, di ba? Pwede nating ma-save. So, meaning to say, you are bounds na pumayag ka sa rules or policy ni Facebook. Once you posted it as public domain na siya. Yun yung doon. Kaya maraming nagkakaroon ng fake account kasi pinapublic natin yung mga pictures natin. Mga profile picture. Hindi naman pwede. Kaya dominant talaga or yung parang grabe talaga kayo niya pwedeng gumawa ng fake account kasi pwede tayo mag-download eh. Yes. So yun, then gagamitin sa scam. Yun yung basic talaga sa identity theft, Then next is yung tinatawag natin na text scam. Marami pa rin ngayon. Dating uso nun yung nanalo ka pero nawala na yun. Ang next ngayon is yung nanonood ka ng TV, halimbawa Rafin Tulfo or Foundation, bibigay mo yung number mo, GCash or number mo, tatawag or magte-text sila sa'yo. And then doon na magkaroon ng maibigay mo yung OTP mo. So marami pa rin gumagana. Even though we have a SIM card law ngayon, sir, pero still nakakalusot pa rin yung mga scammers, Kasi sir, nakikita ko, for example, yung na-mention niyo yung mga programs na ganun online na namimigay sila ng mga pera, ganyan. May marami nagko-comment, nilalagay nila yung number nila. So dapat hindi talaga nilalagay yung number. Hindi, sir. Kasi ang reason daw nila kasi need of money. Pero dahil nga yun nga ang trusting nature kag madali tayong greedy kasi naging greedy tayo at saka desperado na. Okay. Even ngayong SIM, bibenta mo yung SIM. Even yung GCash account mo ibebenta mo kasi wala ka ng pera. Okay. Kasi marami nag-o-offer niyan sa online Magiging mas prone ka sa mga ganitong modus kung yung number mo ay andun sa social media. Yes, sir. Kailangan, possible yung mga, that is personal information Personal information na rin possible, wag mo na lang mo nang i-publish. Yung iba kasi nag-a-after na, kasi nga sa trusting nature, sabihin na, sige, bibigyan ka namin. 5,000. 5,000. Kailangan mo lang gawin itong kailangan mga information. Ano ba yung GCash account? Names, GCash account, address. Yan. Kompleto na, pwede na rin gumawa. Malapit na tayo sa dulo. Sasabihin ngayon na, ma'am, kailangan ng confirmation, meron kaming tinext sa'yo. Hindi kasi niya mabasa na yan. Pero kung ikaw, meron kang awareness, pagkita mo never share, hindi mo talaga ibibigay yun. O bakit OTP yung nakalagay dito? So, yun yung mga iba. Late na nila ma-realize. Na-access na nila ng mga hacker yung account. Okay? Meron pang modus na, sige, para mabigyan, hindi pwede pasukan yung GCash mo kasi ang laman 100, pasukan mo muna ng 5,000. Yun, pagpasok mo, pag cash in mo, wala na. Binigay mo yung OTP, wala na yung 5,000 mo.
So, dapat maging aware yung ating mga listeners and viewers sa mga ganito. Sir, meron pa pong iba, sir. Ito, very prevalent investment scam naman, Investment sir. scam. Although lahat naman siguro tayo Opo, opo. nakaano ta tayo nito, yung parang naka-move on na tayo, but still meron pa rin kasi nga pumapasok sila sa trading, cryptocurrency. Ito po, sir, may mga advisories ang Securities and Exchange Commission. Halos kada week, merong mga namomonitor ng mga investment scam pa rin dito sa area natin, sir. Yes, marami pa rin, no. Ang daming right now nga we have mga pending cases na subject for court order. Kasi nga hindi natin ma-determine, ma-identify sino yung mga kasi minsan pumapasok lang sa Sino yung mga principal? yung sa GCash through okay lang yung pag may bank records. Kasi mahilig tayo sa easy money. Easy money yun. So pag too good to be true, sir, wag talaga. wag talaga. Sige, sir. Next po. Romance scam. Romance scam. Sige po. Or yung tinatawag natin na love scam. Love scam. So usually ang target nito ng profile is nasa ranging from 50 to 50 years old above. Okay. 50 years old and above. Tapos widow or yung byuda. Mm-hmm. And then retired professionals. Okay. Meron sila na meet online, especially abroad, and then either ang pinakauso noon during the time na hindi pa nag-pull out yung mga military camps. US soldiers sa Afghanistan, no? Mm-hmm. Kasi yun nga, merong ang modus nila na umpisa pa lang casual lang yung conversation at sa time na meron silang na-seize na mga properties doon sa Afghanistan, valuable items na hindi nila pwedeng dalhin sa US. So nung paalis na sila, naghahanap sila ng saan nila pwede ipadala? Sa kanino na ipadala. Okay. So, yun yung mga usually modus talaga, no? So, papasok doon yung tinatawag natin na package scam. Merong tatawag sa iyo na from the courier, from the airport na dumating na yung package mo galing doon sa US soldier. Apparently hindi pwedeng i-release kasi merong nakatagong US dollar or money na hindi dineclare. Okay. So, in order na ma-release yun, kailangan ka magpadala ng 10,000, 20. Pag once nakapadala ka na naman, meron na namang tatawag na taga-custom na pagdaan sa X-ray, meron pa ring violation. Pag nagpadala ka naman ulit, tatawag naman, kailangan merong court clearance para clear na lahat. So, until such time, ma-found out ng family na wala nang pera yung naubos na. So, yun yung Tapos yung pinapadalhan, sir, hoping pa rin siya na constant pa rin yung communication from the soldier, kunwari. Yes. Kasi nga, ayaw maniwala, sir, kasi ang expected niya sa mind niya kasi is nasa 2 to 3 million yung darating na package. Magkano mala yung 10,000 na, 5,000 lang. Pero hindi na namalaya na umabot na pala ng 100,000 yung naipadala niya. May mga cases tayo ng ganito dito, sir? Yes, sir. Meron tayong may mga pilot. Pero usually yung mga mule person ang tinatawag natin. Okay. So, ongoing. May mga warrant of arrest na sila. Pero Then, all of this, no, sir, no, yung tinatawag natin na scam, lahat, may tinatawag tayong mule person. Ano ito, sir? Ano itong mule person? Ito yung taga-receive ng pera sa galing sa panluloko or scam. So, dito yung, pag mag-imbestiga tayo, yung napailan ng kaso, either yung GCash niya or yung SIM niya, bininta niya. Okay. Or, halimbawa, na-scam din siya, nagpadala siya through online ng identification niya. Kasi yung mga personal information na binigay niya, yun ang gagamitin ng scammer para i-register sa GCash. To create a new account. To create a new account or to create a digital wallet. GCash, Pimaya, or bank account. Kasi pwede na mag-register online. Di ba? Meron tayong bangko picture na ng ID mo. Yun. So, pwede rin tayo. Kaya pag halimbawa, para in order na hindi tayo maging mule person, hindi tayo, pag nag-send kayo through messenger or whatever, about personal information, identification mo, pag once na-send na ng kaparty mo, ng receiver mo, pwede mo nang i-unsend. Kasi, uso yung hacking. Yes. Pag na-hack ng criminal yon, pwedeng gamitin yung ID mo. I-register niya sa SIM. Registrado yung SIM. Pwede niya nang i-register sa kuha na lahat ng data mo. Makuha yung data. So, yun yung mule. Once na ikaw nag-receive ng money, kahit sabihin mo, hindi ko na alam, hindi ko naman talaga alam yun. Meron naman din kasabihan na ignorance of the law, excuses no one. So, sir, hindi ko alam. Still, personal information mo yun. Yes. So, yun ang tinatawag natin, sir. So, liable pa rin, sir. Possible liable ka pa rin. Kasi yung investigation nakatuon sa'yo eh. Yes. Sige, sir. Ano pa po? Online shopping, nasabi ko naman, yung online selling, no? So, sa online shopping, dapat cash on delivery. Yes. But the criminal now make a modus ngayon na while on their way yung items, tatawag yung delivery boy, kailangan ng down payment. So, pag may ganong setup, maaari mo namang i-cancel yun eh.
huwag ka talaga magpadala ng down payment. Kasi sa halimbawa may Lazada, Shopee, merong mga case ganun. Kasi marami pa rin mga bogus o Bogus na sellers. seller. Kaya Oo. nga, pag nireport mo yun kay Shopee or sa mga ano, talagang tinitake down nila yon. Sir, anong usual na ito? Parati natin ito nakikita yung mga delivery rider yung pinapagalitan ng mga receiver. So, paano po yung pag may bogus na seller, kanino po dapat yung liability nito, sir? Ang gagawin talaga ng victim no ng is victim. mag-report sila, punta Okay. sila sa police, magpa-assess kung ano possible na violation, pwede sila mag-report sa Mm. DTI no. DTI. Kasi ano naman talaga, may mga casual kasi na nag-order ka ng cellphone ng dumating Oh. ibang items. Bato. Bato. Which is totoo naman talaga. Mm. Pagdating naman doon, actually ang rider is ginagawa naman niya talaga yung Trabaho niya. But the problem is money pa rin eh. Mm. Yung company ng riders kasi nag-insist na dapat pagbayarin. Pero accordingly sa sa DTI, meron Yeah. tayong Consumer Act eh. Mm. Although hindi ko Consumer kompleto, Welfare Act. Mm. Kung babasahin doon, dapat both parties dapat agree kwan sila. So dapat ang mangyari doon is Hindi yung mo riders, ma-receive. kung pwede naman hindi mo naman i-receive yun Yeah. O before naman talaga na i-receive. Kung may mali, pwede namang ibalik Ang nangyayari kasi, sir, nagiging refund na lang. naging refund, yun yung nangyari doon. Kasi nga, ang sabi naman, nagtatrabaho din yung rider. Kasi kung Yes. hindi magbayad, i-charge naman Charge doon sa sa kanila. kanya. So, Okay. dapat may mga agency tayo na pwede nilang Masettle ma-revise, yun. masettle yung ganong issue. Kasi nga, Prevalent hindi- na siya. Ulit-ulit prevalent na lang, siya sir. kasi makikita sa social media, nag-aaway na. So, merong nagsuntukan. So, pagdating May doon, mga high blood pisikalan. na. O di, pagdating doon, criminal action ang mangyayari nun. Yes. So, impossible maiwasan doon, maging kalmante lang tayo. Tsaka sa mga online shoppers, sir, dapat i-check nila mabuti yung binibili nila. Yes. Para makaiwas rin sa mga bogus sellers, sir. Tama yun. Number one naman doon sa tips doon sa online, dapat tingnan yung feedbacks. Okay, feedback Oo, talaga. feedback. Tingnan. Wag yung Kung may mag-feedback mga sa- reviews na mga... Oo. Possible 100 reviews eh. Oo. Kasi meron namang 100 reviews nga, pero pagdating mo doon, mayroong mga negative din minsan eh. Hindi mo talaga maiwasan yun. Pero it's possible kung may mga feedbacks lang na 5, 10, marog. Okay. Wag muna. Marami namang mga items na pwedeng dyan. Sige, sir. Ano pa po iba, sir? Online lending, harassment. So, ito yung problema natin. Kasi nga, Yes. hindi naman talaga natin ma-identify. Kasi nga, wala naman talaga yan. Yung mga criminal, hindi yan taga rito eh. Kaya, pero meron tayong mga accomplishment from the high headquarters. Ang anti-cybercrime group, marami na silang napatake down ng mga online lending Ano company. to, sir? Online lending, for example, yung gusto mo ba ng pera, bibigyan kita ng 5,000, tapos walang requirements after, Yes. after ilang days, doon na. Daw. Yung modus nito, halimbawa, makikita mo online na maraming mga pangalan na yung mga cash money loan, mga ganito, piso loan. Loan ka doon, starting 10,000, quick 5,000, cash. quick cash. Tapos magpapadala ka ng ID mo. Yun yung possible na maging victim ka ng mga mule person. Kasi Okay. nagpapadala ka eh. And then sasabihin, sir, na-access yung, nakaka-receive yung mga contacts mo, nakaka-receive na hinaharas na. Kasi yun, you're allowing din eh. Hindi ka kasi makapag-utang kung hindi mo sila i-allow. So, yun yung isang modus talaga na mga... So, binibigay mo yung details mo, Yes. personal details mo, doon sa mga nagpapautang, and then, ihaharas nila yung mga sa contacts mo. Pag hindi ka nakabayad. Okay. Halimbawa, nag-utang ka lang ng 5,000, i-recommend ka nila to na other lending. Utang ka ng Utang ka 10,000, babayaran yun hanggang lumaki nung lumaki. Pero isang company lang yan sila, sir. Okay. So Isang that is grupo modus. Impossible kasi nga nag-start ito during pandemic eh. Kasi nga 'di ba, walang pera. Oo. Hindi tayo makalon sa bangko. Tapos online lahat. Online, so pumayag. Amakin mo mag-utang ka ng 5,000 sa online. I-release sa'yo 3,500. Babayaran mo within 7 days. Pag hindi ka makabayad, doon na. Lahat na Para tinatawagan. tinatawagan. So Okay. ikaw mahihiya ka na. So that is So kung may mga insidente doon, pwede rin sila mag-report sa National Privacy Commission online. May website naman tayo sa National Privacy Commission. Ano pa po, sir? Task job scam, ito rin, uso yun, yung naghahanap ka ng trabaho. Yes. Pwede ka mag-likes, mag-comment, or whatsoever. Or magbili ka ng items sa Shopee, ikaw muna magbayad. Pag na-purchase mo yun, tataas yung income o yung return, commission mo. So, sa umpisa talaga meron. Makakatikim. Parang investment trend. Okay. Pero the more nga tumatagal, ma-realize mo na parang umabot na ng 100,000, walang bumalik na pera sa'yo. So, yun yung task job scam. Task job scam. Sir. Ano pa po, aside from dito, sir? Sextortion, ito yung sextortion. So, sa iwasan lang talaga natin na payag, lalo na pag mag-shoota, no? Possible, walang camera.
Kasi the moment na ginawa nyo yan, indalin, yun yung parang sinasabi ko, walang forever dun eh. Sa scandal, walang forever. Kasi mawala yan today, tomorrow, but marirecover yun, magre-surface again and again. Yes. So, yun. So, marami yan, lalo na pag ang profile, ang lalaki, paano mabiktima sa sextortion. Yes. Meron siyang kay-istorya sa chat, nag-video call, tapos gumagawa ng malalaswa. Ikaw naman, dinidare ka rin na magawa. O di ikaw, gumawa ka rin kasi nakita mo, maganda. Hindi mo alam na nare-record pala yung ginagawa mo. So, tapos, magiging gamitin lang sir, for blackmail. Blackmailing, magpadala ng pera. Okay. Yun yung sa lalaki. Sa babae naman, usually, yung mga relationship nila or ex-husband or ex-wife or ex-girlfriend, ex-boyfriend na hindi maka-move on. Okay. Makipagbalikan or hinaharas ka para lang makipag-sex or makipagtalik. So, yun yung usually sextortion. Ito yung mga mostly na under now, marami naman tayong nahuli, no? So, ongoing na yung mga kaso nila ngayon sa... So, either emotional, sir, or financial yung pag in-exchange dun sa blackmail, pwede rin makasuhan under extortion. Yes, marami yan. Lalo na pag may relationship sila kasi pwedeng grave coercion, pasok yung patong-patong yung kaso. At saka yung 9262. Okay. So, maraming patong-patong. Yan, pinakalitis namin nga na ang 9262 ngayon, malaki na yung bill nun eh. 100,000 plus na. Okay. Kaya, possible lang, kung sa lalo lang sa mga babae, kung kahit 101% yung kalamahal yung lalaki, pag humingi ng video, picture, wag pumayag. Kasi nga, number one, kung mahal ka talaga ng lalaki, ang number one na i-preserve niya is yung dignity mo. Yes. Diba? Yun naman ang pinaka-importante. Kung parating humihingi, kasi nga malayo, hindi ka talaga mahal yan. Kasi nga, nag-a-after lang yun sa katawan mo. So, dapat yun yung isipin ng, lalo na pagbabae. No? Kasi doon talaga na naawa ako. For almost 11 years na ako sa cybercrime. Ang daming kaso na ganyan. Ganito. So, hindi man namin lahat maibigay kasi nga, yung capability natin is limited lang naman. Yes. Sir. Aside dito, sir, meron pa po bang? Yun, banggit ko naman, no? Ito na lang yung sa most digital wallet natin. Sige po. Pag mag-transact tayo online, possible, iwasan natin yung hindi natin nakikita na physical store. Okay, so dapat legit na may physical store or parati natin nakikita. So, may advertisements, mga ganito, sir. Kasi usually, pag mag-transact ka, pinapabayad sa GCash, okay lang naman ang GCash, kaya pa natin habulin. But, pag dumaan sa Pimaya, GrabPay, DragonPay, Coin, 7-Eleven, Click, at yung pinaka-most common ngayon, yung GoTime ba? CIMB, napakahirap talaga yan. Kasi wala tayong cyber court dito sa Region 12. Oh, okay. So, walang court na nag-i-issue. So, yung investigation natin, doon pa lang sa label sa maputol na. Kasi nga, hindi tayo makakasecure ng court order. Kasi lahat ng regional trial court dito sa Region 12, wala silang jurisdiction. So, maaaring sa Davao tayo mag-apply. So, number one doon, yung hassle na sa kanila. Sige, sir. So, ano pa? Doon naman tayo, sir. Cyber tips na lang tayo, sir. Yes, sir. Sa cyber tips, no? Number one is, yung never give your or share yung one-time password. Whatever it is. Pag may makuha tayong number, naka-receive tayo ng text, basta 3-digit, 6-digit code, either Facebook code yun, huwag mong ibigay kahit kanino. Kasi the moment binigay mo yun, sigurado ako, prone talaga yun magiging victim ka. Then never send nude pictures or videos through the internet. Especially sa mga babae, no, or women natin, wag kayong mag-send, magbigay. Kasi the moment binigay mo yon, pagsisihan mo yan sa huli. And then, pay your parcel via cash on delivery. Mag-cash on delivery po tayo. Wag yung sa gitna or sa umpisa na yung lalo na pay now, ship later yung modus. Wag talaga. Okay. Then, do not trust anyone in the internet. Kasi nga, it is easy to lie online. Hindi mo kasi nakikita yung gesture ng kausap mo unless lang kung nagbi-video call kayo. Okay. Yan. Then, share security tips you learn with friends and family. Kung may alam kayo sa kung nakikita nyo, you can follow us sa Regional Anti-Cybercrime Unit page para kung ano yung nakikita nyo everyday na, you can share para at least maka-help tayo na maiwasan yung yung spreading of awareness, mas madali. And lastly, never click baits, article, or fake news. Kasi it can be damage your application sa mobile phones mo or yung computer natin. And possible, maging victim ka ng link bait. So, yun lang po, sir. Sir, na-mention natin dito, share security tips you learn with friends and family.
Guest po natin dito sa programa ay ang Department of Information and Communications Technology or DICT. May na-mention po si Director Gyapar na partnership with RACU on seminars or trainings for students and then yung mga parents, sir. Ano po yung ginagawa natin during this lecture, sir? Well, meron tayong ang bagong parang sa best practice namin na ginagawa yung Project Access. Yun. Mm. So, we are coordinating sa mga schools to conduct yung whole day na information awareness with regards sa cybercrime para ma-aware talaga sila. So, with regards naman sa DICT, meron tayong partnership sa kanila kasi nagkakandak tayo ng cybercrime awareness sa kanila. So, every year meron talaga tayong partnership sa kanila para nagla-live yan sila for the whole So, nag-request sila ng resource speaker para lang at least makapag-aware ka. Bigay. Sir, how important is cybercrime awareness? 100% very important for us lahat. Kasi we're all of us, even a 2-year-old is using mobile phones. Yes. They're connecting sa YouTube, nanonood ng but apparently kaya nga nagkakaroon tayo ng much better talaga may awareness. Why? Ang problem natin ngayon, yung mga minor below 18 years is pababa na yung dapat na ginagawa lang dapat ng adulthood ginagawa na ngayon ng So kulang sa awareness kasi because of the technology. Yun yung isang problem. So kailangan every time possible lahat mabigyan natin ng awareness, much better. But the problem lang, yung iba nagkakandak tayo ng lectures but they will not listen. Yeah. Nagbibigay tayo ng leaflets na every day. Awareness, meron tayong tinatawag na informative materials pero pag nare-receive naman yun, tinatapon lang. So, kahit ganun yung ginagawa nila, still, continuous pa rin yung ano. Kasi, ang purpose natin is, yung sabi nga na, kailangan natin yung awareness. Antayin pa ba natin na may merong mabiktima? Prevention talaga. It's better prevention ang maibigay namin. So, kaya nagkakanda kami region-wide ng mga awareness. So, even din sa North Cotabato, nakakarating kami doon para magkandak ng mga awareness. Okay. Sir, sad to say, malapit na tayo sa oras de peligro. Baka meron pa po kayong other announcements para sa ating mga listeners and viewers before we end our program. Okay, sir. Nais ko lang po ang advance information na sa mga, lalo po sa taga North Cotabato, magkakaroon tayo ng Cotabato Provincial Cyber Response Team na. I hope this coming April 1, 2024 para lahat ng taga Cotabato ma-cater na para kasi right now kasi napakahirap sa part nila pag naging victim. And then ang Regional Anti-Cybercrime Unit in behalf of our Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Alvin A. Martin, nagpapasalamat po sa oras na binigay ng PIA para at least makapagbigay kami ng awareness, no? So, if possible po, please follow us in our page, Facebook page po, Regional Anti-Cybercrime Unit 12 or yung RACO 12. Please follow us para everyday po nagpo-post kami ng mga cyber tips para iwas po tayo maging biktima ng cyber crimes, offenses, or cyber-related crimes. Hotline, sir. So, yung hotline po namin is 0998-598-8109. Or pwede rin sa telephone number na 083-552-4892. Additional, last na lang talaga, sir. Ano ang gagawin? For example, naging biktima sila nito ng mga cybercrime. Saan sila pupunta? Maaari po kayong dumulog or pwede po kayong mag-reach out muna sa RACO 12 namin na Facebook page para mag-inquire. Lalo-lalo pa sa mga malalayo para at least alam nyo ano pwedeng dadalhin ninyo. Yan lang po. Thank you very much sa ating guest, Police Executive Master Sergeant Edwin Arroyo, ang Chief ng Investigation Section ng PNP Regional Anti-Cybercrime Unit 12. Sa ngalan ng aming Regional Head na si Frian Abquila, ako si Oliver Rivera, at isang edisyon na naman ng programang Performing and Informing ang aming hatid sa inyo ngayong linggo. Hanggang sa susunod na linggo po, maraming salamat at isang magandang araw, Soc Sergeant.